Matapos ang serya ng drama, injuries at debate, nilabas na ang Final 12 ng Gilas Pilipinas. At heto ang magiging lineup ng Gilas Pilipinas. Simulan natin. Possible first 5. Scotty Thompson, pure point guard na may passing skills, playmaker, hustle rebounder, and can shoot threes. Talagang maasahan natin itong si Scotty sa pararating na World Cup. Jordan Clarkson, our NBA superstar player na paniguradong magiging sentro ng opensa ng Gilas na inaasahan nating bubuhat sa ating team para manalo. Nasa peak prime na rin si Jordan Clarkson ng kanyang career matapos siyang pumuntos ng 20 points per game sa NBA. Talaga namang kakaibang Jordan Clarkson ang mapapanood natin. Jamie Malonzo, can play 3 or 4 at natatangi natin pure small forward sa team. Assuming na siya ang pinaka-athletic sa buong team after Jordan Clarkson. He can attack the paint, shoot threes, and defend well. Matindi ang magiging papel ni Jamie Malonzo sa Gilas na sana ay matugunan niya. Japet Aguilar. Si Japet ang ating captain sa upcoming World Cup. Sa kanyang experience, inaasahan natin siya ang magiging kuya ng Gilas on and off the court. Ang kanyang athleticism at agility ang malaking tulong para dumepensa sa mga modern big man. Pag si Japet dumakdak, panigurado mabuboost ang moral ng team at mas lalo silang mabubuhayan sa laro. Kai Soto. Si Kai ang pinakamaraming international exposure sa mga local players natin. Nakapaglaro na siya sa NBL, D-League, and NBA Summer League. Siya rin ang pinakamatangkad sa team na kukumpleto para sa ating frontcourt. Ang kanyang bilis para sa isang 7'3" na player ay hindi pangkaraniwan, kung kaya't advantage to sa Gilas team. Kaya ring pumoste, mid-range at tumira sa tres ni Kai Soto na mas makakatulong upang magkaroon lalo ng space ang kapwa niya na nasa loob ng mga big man. Punta tayo sa mga bench players. Dwight Ramos. Si Dwight ang pinaka-stable at consistent na player ng Pilipinas. Napaka-chill ng laro niya pero sobrang epektibo. Siya ang paniguradong makakasama ni JC sa pagbubuhat ng Gilas Pilipinas. Shoot creator, good passer, shooter, attacker. Lahat na atay na kay Dwight. Si Dwight din ang namumuno sa kategory ng steals sa Gilas team. Sunod naman, CJ Perez. CJ is the best local player last World Cup sa ating team. Sila ni Blatch at Bolek ang talagang nagpakitang Gilas sa nakarang World Cup. Shoot creator at ISO player itong si CJ. Parang walang kabakaba sa kanyang dibdib tuwing aatake versus sa mga malalaking kalaban. Next, RR Pugoy, isang spot-up shooter at magaling dumepensa. Ito ang aasahan natin kay RR Pugoy. Ngunit hindi maganda ang shooting palagi ni RR Pugoy kapag international tournament. Kaya sana this time, pumasok ang mga tira nitong binabato. Sunod sa listahan, AJ Edu, may malaking potensyal sa team in terms of power forward position. Grabe dumepensa at rebound. Kaya din niyang pumukol ng tres. Siya na siguro ang pinakamagaling na big man natin na susunod kay Japet at Fajardo. Junmar Fajardo, our best center in team, na paniguradong dodominahin ang inside paint, na kayang-kaya kahit sino, magaling pumoste at mid-range, at kaya ring pumukol minsan ng tres, ngunit may kabagalan nga lang si Fajardo na maaaring maging advantage ng ibang mga team. Sunod rin sa Abando, Mr. Can Do It All. Heto si Abando, pagkat kayang gawin lahat, malikse, mataas tumalon, kayang dumepensa, spot-up shooter, can attack paint, at may blocking skills din. Talaga namang abangan natin si Abando at sana gamitin siya ni Chot Reyes na maayos. Next, Kiefer Abena, ang ating sumunod na pure point guard after Scotty, na kayang magdala at magbaba ng bola. Common point guard nga lang itong si Kiefer, na may liability pagdating sa depensa kung kaya't hindi natin alam kung ano ang magiging papel nito sa Gilas Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa Final 12 ng Gilas Pilipinas? Sino ang hindi karapat-dapat na makasali at sino ang dapat makasali? Comment mo yan sa comment section. Muli, kami ang Basketball Talks Duo. Please like, comment, follow, and share.